Sinadya ni Blake ang pumunta sa business trip na yon kahit di naman talaga kailangan. Kaya kahit madaling araw, umalis siya. Pilit na umuukol-kil sa isip niya ang tagpo kung saan hinwala ni Carlo ang kamay ni Samantha para ligaw mula sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam niya na parang gusto niya magalit. Pero Samantha should be out of his life. Para lang siya sa isang babae. Pero yun ba talaga o obsession lang niya ang babaeng naging tagapagligtas niya? Samantalang si Beatrice naman hindi niya alam na sumunod pala sa kanya doon sa Australia nang hindi niya alam. Sumama ito sa business meeting at ang dahilan nito para daw matutunan itong pasikot-sikot ang negosyo dahil papahawakin na daw siya ng dali ng posisyon sa kumpanya. Wala nang nagawa si Blake kung hindi ang isama nito. Habang nararoon sa Australia, lagi rin siyang naiisip ang asawa pero pilit niyang isinasantabi ang isiping iyon. No, siya lang ang gusto ng puso ko. No one else. Kastigo naman ni Blake sa kanyang sarili. Nasa ganong pag-iisip siya nang tumawag ang sekretary niya. Sir Blake, tumawag po ang lolo ninyo. Galit na galit po, tinahanap po kayo. Ani naman ni Annie na sekretary ni Blake. Sinabi ba niya kung bakit? Tanong naman ni Blake. Hindi po pero mukhang importante. Narinig ko po sa background na may pagpipitch ng mga doktor. Ani naman ni Annie. What? Sino nasa ospital? Bigla namang tanong ni Blake. Naisip niya bigla si Samantha kaya bigla siyang kinabahan dahil nagagalit lang naman ng ganon sa kanyang abuelo kapag si Samantha ng usapan. Ipahanda mong private plane, Annie. Uuwi ako agad. Annie naman ni Blake. Yes, sir. Sagot naman ni Annie. Pagkalabas ni Annie, tinawagan agad ni Blake ang kanyang lolo. Hello, lolo? It's me, Blake. Annie naman ni Blake na sagutin nito ang telepono. Blake, nasan ka ba? Na-ospital ang asawa mo pero ibang tao nandito. Anong klase kang asawa? Mabuti pang ibang tao nagmamalasakit sa asawa mo. Alam mo bang galit namang sigaw ni Don Julio pero sumasakit ang ulo ni Blake sa pagsigaw nito. Kaya binabaan niya lang ito ng telepono. Uuwi na naman siya agad. Doon na lang niya aalamin kung napano sa Samantha. Sa totoo lang gusto niyang makauwi para sinisilihan ng mga paa niya na hindi niya maipaliwanag. Madaling araw na nakarating si Blake sa bansa. Wala sa bahay si Samantha. Si Manang Esther lang inabutan niya sa bahay. Manang, nasan po si Samantha? Tanong naman ni Blake. Naku Blake, anak. Mabuti naman dumating ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa asawa mo. Pupunta daw siya sa bahay nila pero hanggang ngayon madaling araw na. Hindi pa umuwi. Ani naman ni Manang Esther. Po, teka, na-hospital daw si Samantha? Tanong pa rin ni Blake. Oo, iho, pero kanina pang umaga yun. Na-discharge naman agad siya pero pupunta daw siya sa bahay nila. Ani naman ni Manang Esther. Ano po bang nangyari kay Samantha? Tanong naman agad ni Blake. Magandang balita, iho. Ani naman ni Manang pero naputo lang sasabihin to nang biglang dumating si Beatrice. Surprise! Did you miss me, hon? Masiglang bati naman ng dalaga. Beatrice, what are you doing here? Nagtatakang tanong naman ni Blake dahil alam niyang nasa Australia pa ito. You left me there without even saying anything. So, sumunod na lang agad ako dito. Sorry Beatrice, nagmamadali kasi ako. Na-hospital do kasi ang kapatid mo. Ani naman ni Blake na may pilit na ngiti sa mga labi. Really? Well, I'm not surprised. Mga bata pa lang kami masyado na kasing nabibi ni Lolo. Ani naman ni Beatrice na tila wala lang dito na na-hospital ang kapatid. Sige iho, mauna na ako magpahinga. Pakigising na lang ako kapag dumating ang asawa mo. Sambit ni Manang Esther na sadyang pinapadinig sa bagong dating ang sinasabi. Sige po Manang, salamat. Ani naman ni Blake kaya naiwan na sila ni Beatrice sa sala. Na makaalis sa matanday, yumakap na si Beatrice kay Blake at tinalikan ito. I miss you. Mapang-akit na sabi nito kay Blake. What are you doing, Beatrice? Seducing you. Don't you miss me? You like me, don't you? I'm sorry, Beatrice. Gusto ko lang tigilan na ni Samantha ang kabaliwan niya sa akin, but I'm already in love with someone else. Sagot ni Blake, habang hawak niya sa balikat ang babae. I don't believe you. I know you like me too when you kissed me on my party. Wika ni Beatrice na unti-unti na ibinababa ang suot na damit. She started kissing Blake's earlobe, slowly going down on his neck. Blake groaned in frustration. Hindi niya dapat ito ginagawa pero tao lang siya at tutuksinin. Sinimulan na niyang salubungin ang mga halik ni Beatrice habang naglalaro ang mga kamay niya sa dibdib ng dalaga. Beatrice is already on the sofa while Blake is on top of her half-naked body when all of a sudden the front door opened and someone gasped in horror. It was Samantha. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kaninang mainit na si Blake pero agad namang nangunot ang noon na makitang hawak ni Carlo ang isang kamay nito while his other hand is on her back as if hugging her sa pag-aralin nito sa kanyang asawa. Lucas? Talaga bang wala ka ng kahihiyan? Si Beatrice yan at hindi kung sino-sino lang. Sigaw ni Samantha. Ano bang pakailam mo? Ganting sagot ni Blake na sa inis ay hindi napigilan ang bibig. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Sigaw pa rin ni Samantha habang nakahawak pa rin sa kanya si Carlo. Samantha, calm down. Makakasama sa'yo yan. Paalala naman ni Carlo dito.
Isa ka pa, Carlo. Wala kang lugar dito kaya umalis ka na. Sigaw ni Blake. Samantha is here and she is my business. Ani Carlong pinipigilan ng sarili dahil ayaw niyang pati siya ay makadagdag sa stress ni Samantha. Tumigil ka na, Lucas. Ang bababoy nyo. Sa sarili pa nating pamamahay, ang sama-sama mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo't ginaganito mo ko, ha? Hindi na napigilan ni Samantha na sumigaw at umiyak ng umiyak. This is my house at gagawin ko kung anong gusto ko. Kasalanan mong minahal mo ko, Samantha. Ani naman ni Blake at napapangiti si Beatrice sa tabi. Napakahayop mo. Sagot ni Samantha at saka nilapitan si Blake. Isang malakas na sampal ang iginawa nito kay Blake. Hindi inaasahan niya ni Blake kaya natigilan siya sandali. Yun ang unang beses na napagbuhatan siya ng kamay ni Samantha. Matagal ko na dapat ginawa yan. All I ever wanted to do is to love you. Pero nung ginawa mo, baliwala lang lahat. Pati kapatid ko. Pati kapatid ko. Sigaw naman ni Samantha habang patuloy pa rin sa pag-iyak at pinagsusuntok ang dibdib ni Blake. Tigilan mo nga yung kadrabahan mo, Samantha. Nakakairita na. Bitawan mo nga ako. Ganting sigaw naman ni Blake at naitulak nito si Samantha. Kaya napasadsad ito sa sahig. Hindi na nakatiis pa si Carlo. Sinugod niya ng suntok si Blake. Dahil mainitan rin ang ulo ni Blake sa dating kaibigan, nilabanan niya ito. Nagsusuntukan ng dalawa na parang wala ng bukas. Carlo! Carlo, tulong! Tulungan mo ako, Carlo! Sigaw naman ni Samantha kaya natigilan ng dalawa sa pagsusuntukan. Napatakbo naman si Carlo sa tabi ni Samantha. Samantha, what's wrong? Nagaano lang talo ng binata. Ang sakit! Sobrang sakit, Carlo! Sigaw naman ni Samantha na kung titingnan mo'y tila napakasakit ang nararanasan. I'll bring you back to the hospital. Akmang bubuhatin na ni Carlo sa Samantha nang matigilan ito. There's blood. A lot of blood. Samantha? Ang tanging nasabi ni Carlo. Carlo, may dugo. Tulungan mo ko, please. Ang baby ko, Carlo. Sobrang sakit na. Ani naman ni Samantha na patuloy sa pag-iyak. Baby? Ang tanging nasabi ni Blake na napatulala lang kay Samantha. He can see blood flowing down through her legs at tila hindi nagre-register sa utak niya ang naririnig. Dali-daling binuhat ni Carlo sa Samantha sa kabinalingan ang natigilang si Blake. Yes, you jerk. Your wife is pregnant. Sigaw naman ni Carlo kay Blake na tila nakabawi na sa narinig. Carlo, help me. Huwag mong hahayaang may mangyari sa baby ko. Ano naman ni Samantha bago tutunay ang nawalan ng malay. Shit! 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 She's pregnant! What the fuck did I do? Ani Blake at nasa bunutan ng sarili sa nagawa sa asawa. Sumakay na rin si Blake sa kotse niya at sinundan ang sasakyan ni Carlo. Sumama naman sa kanya si Beatrice sa tila mo natulala rin sa nasaksiyang nangyari sa kapatid. Nang makarating sa ospital, mabilis na inasikaso si Samantha. Lumabas naman agad ang doktor matapos masuri si Samantha. Kailangan na natin siyang masalinan agad ng dugo. Madami na nawawalang dugo sa kanya. The baby is in danger. Ani naman ang doktor. Magdodonate ako kahit gaano karami. Just save them. Wika ni Carlo. Ako, kapatid ako ng pasyente. Kuhanan niyo ako ng dugo. Singit ni Beatrice at tila na konsensya sa nangyari sa kapatid. Hindi kanya kapatid, Beatrice. Wala rin siyang kapatid na ahas. Pakli ni Carlo. What? Nagulat namang tanong ni Beatrice. Kanina niya lang nalaman, inampun lang sa Samantha ng lolo niyo. Kaya pala ibang iba siya sa masasama ninyong ugali. Tapos pagdating sa bahay, aabutan naman niyang inaahas mong asawa niya. Galit na singhal ni Carlo. Natigilan si Beatrice at maging si Blake sa narinig. Pwede bang mamaya na kayo magtalo? Type O ang pasyente. Kailangan agad yun dahil kokonti ang supply dito sa ospital. Irritable namang sabi ng doktor sa mga nagtatalo. Shit, AB ako. Inis namang sabi ni Carlo. Hindi naman na nakapagsalita si Beatrice dahil hindi rin sila match. Ganon din si Blake. Kaya't naihilamos itong kamay sa kanyang mukha. Get all the blood you need from me. Just save her. We have the same blood type. Ana naman ni Ana na biglang dumating. God, Ana, buti dumating ka. Ana naman agad ni Carlo. Good. Follow me immediately. Wika ng doktor pero sumunod si Ana. Tinignan niya si Blake at nagsalita. If something will happen to Samantha, I will surely make you pay for it. But if something happened to her unborn child, I assure you, Samantha will never forgive you. Blanco ekspresyon ni Ana pero matalim ang mga binitawang salita. Ramdam na ramdam ni Blake na totoo ang sinasabi ng best friend ni Samantha. Hindi na nakasagot pa si Blake dahil umalis na si Ana kasama ng doktor. Wala silang magawang tatlo kung di maghintay. Tayo, upo si Carlo na hindi talaga mapakali. Si Beatrice na may tahimik lang at di maarok ang iniisip. Si Blake sa pangulo at ng mukhang wala sa sarili. Just be safe, Samantha, at kakalimutan ko ang lahat ng kabaliwan ko. I will make everything right. Hindi ko pala kaya na makitang mawawala ka sa akin. I've been blinded by my past kaya hindi ko nakita kung anong meron ako ngayon. Please fight. Please, Samantha. I will never ask you to leave me ever again.
Nagsiselos ako. Nagsiselos ako kay Carlo na laging humahawak sa mga kamay mo. Sorry, Samantha. I'm sorry kung hindi ko na-realize ng totoo kagad. Ani naman ni Blake sa kanyang sarili. Natuloy raw kakaisip sa asawa. Lolo? Ani Blake sa telepono. Blake, how dare you hang up on me? Lolo, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sorry, Lo. Ani naman ni Blake na napaiyak na. Ano bang nangyayari sa'yo, Blake? Madaling araw pa lang kung ano nung pinagsasabi mo. Tanong naman ni Don Julio. Lolo, si Samantha. Nandito kami sa ospital. Lolo, I'm sorry. Wika ni Blake na patuloy pa rin sa pag-iyak. What? Ano nangyari kay Samantha? Anong ginawa mo sa kanya, Blake? Galit na tanong ni Don Julio. Lolo, I'm sorry. Sagot ni Blake na hindi makayang sabihin sa abuelong nangyari. Papunta na ako dyan. Don't you dare do anything stupid, Blake. Banta naman ni Don Julio sa apo at saka ibinaba ang telepono. Dumating na sa ospital si Don Julio at doon niya naabutan ang tatlo sa labas ng operating room. Carlo, ano nangyari dito? Napano si Samantha? Is she okay? Mabilis namang tanong na matanda at makalapit sa palakad-lakad na si Carlo. Nasa OR pa siya, Don Julio. Nandun na si Ana para magbigay ng dugo. Ano ba nangyari kay Samantha ha, Carlo? Blake, and what are you doing here, Beatrice? Naguguluhang tanong ni Don Julio sa mga ito. Hindi nagsasalita si Nabig at Beatrice, kaya't si Carlo nang sumagot. Sisihin niyong hayop niyong apo at ang ahas na babaeng yan. Galit na sabi ni Carlo kaya binalingan agad ni Don Julio ang apo. What did you do this time, Blake? Tumatigas at galit na tanong ni Don Julio. Lolo, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. I don't know that she's pregnant. Ano naman ni Blake na tila nagsusumamo sa pagpapaliwanag sa abuelo. Tinatanong kita, Blake, anong ginawa mo kay Samantha? Mas galit na tanong na matanda sa apo. Ani Blake na hindi masabi-sabi sa abuelo nangyari. Totoong natatakot siya sa lolo niya ngayon. Kahit minsan kasi hindi pa ito nakitang galit na galit, lalo na sa kanya. Natatakot din siya sa pwede mangyari dito. You what, Blake? Answer me, damn it! Bulyaw ng matanda sa apo. I pushed her pero hindi ko sinasadya, lolo. Hindi ko alam na buntis si Samantha. I swear, Ani Blake pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil dumapo na sa mukha niyang kamay ng abuelo kaya natigilan ng lahat. Hindi akalain ni Blake na mapagbubuhatan siya ng kamay ng lolo niya. Hindi kita pinalaki ng ganito para nanakit ng babae at lalo-lalo na maging mamamatay tao. Galit na sabi ni Don Julio. Lolo, anas naman ni Blake na nabigla pa rin sa nangyari. Huwag mo akong tawaging lolo. Wala akong apo na katulad mo. Ganti naman ni Don Julio. I'm sorry, lolo. Hindi ko talaga sinasadya. Ani naman ni Blake na umiiyak na namang oras na yon dahil sa masasakit na salitang binitawan ng abuelo. Pagkagising na Samantha, ako mismo magsasabing hihiwalayan ka niya. Ako na rin na mag-aayos ng annulment ninyo. I guess I have spoiled you way too much, matigas na sabi ni Don Julio na hindi magawang tingnan ng apo dahil sa sobrang galit. No, lolo, huwag yung gagawin yan. I love her. Ani naman ni Blake na nakatungo pero lahat ay nabigla sa sinabi niya maging siya, nagulat sa kanyang sarili. Na makabawi si Don Julio sa kahit na nagsalita. You don't, Blake. Kung mahal mo si Samantha, she wouldn't be here fighting for her life and your child's life. You've become too selfish for your own good. Ano naman ni Don Julio? Lolo, patawarin mo ko. Hindi ko pala kayang wala siya. I want her in my life. Ani pa rin ni Blake na umiiyak pa hanggang sa ngayon. Aren't you a bit too late for that, Blake? Malamig na tugon ng abuelo pero tinalikuran na nito ang apo at tinanap ang mga doktor na pwedeng pagtanungan ng kalagayan ni Samantha. Lolo, ani Blake pero tinalikuran na siya nito tulad ng paulit-ulit na pagtalikod na ginawa niya kay Samantha. Mag-uumaga na nang lumabas muli ang doktor. Napatayo naman silang lahat doon na naghihintay para malaman ang lagay ni Samantha. How is she, Doc? Ang baby? Tanong agad ni Don Julio na latamong alalang-alala kay Samantha. Sorry, mahina talagang kapit ng bata. Sinabi ko naman sa inyo nung sinugod nyo sa dito na, hindi ba? That she needs to be extra careful. Masyado na mahina ang heartbeat ng baby. I need the father right now. We need to conduct an immediate abortion dahil delikado ng buhay ng mommy ng bata. Ani naman ng doktor kaya napaupo na lang si Don Julio na hindi makapaniwala sa narinig. Samantalang si Blake naman natulala na lamang doon. Should I tell the doctor that I'm the father? Nang uuyam na tanong ni Carlo kay Blake kaya bumalik ito sa katinoan. No, hell no. She's my wife. My wife. Matigas sa sabi ni Blake. You should have acted that way long ago, bastard. Ani Carlo. Mr. Alarcon, kailangan na naman ang desisyon mo and your consent. If it's gonna be too late, you will lose both of them. Ani naman ang doktor. Ang anak to. Doktor ka, diba? I need them both. Iligtas mo sila pareho. Ani naman ni Blake na tila hindi na nakapag-isip na mabuti.
Sorry, Mr. Alarcon, we are running out of time. It is Samantha or we lose both the mother and the child. Ani naman ng doktor. Damn it, you useless doctor. Find someone who can save them. Kailangan ko mag-ina ko. Ani naman ni Blake na nagagalit at mimamakaawang sabay sa doktor. I need the consent, Mr. Alarcon. Every second counts. She may already be dying inside the room as we talk. Ani naman ng doktor. Samantha, I'm sorry. I have you to let him go. Save my wife. Iligtas niyo ang asawa ko. Ani Blake at kasabay ng pagpirma niya sa waiver na hawak ng doktor ay ang pagtulo ng kanyang luha. Nagmamadali nang pumasok ang doktor matapos pirmahan ni Blake ang waiver. Ang pakiramdam ni Blake, ilang taon na siya naghihintay kay Samantha habang naroon sa labas ng operating room na hindi niya alam kung makikita pa niyang buhay ang asawa. Nilapitan niyang abuelo na nakaupo sa waiting area. Lolo, kausapin mo naman ako. Hindi ko sinasadya nangyari. Ani naman ni Blake. Sa tingin mo ay mapapatawad ka pa ni Samantha? Malamig na tanong ni Don Julio sa apo. Mahal ako ni Samantha. Mapapatawad niya ako. We will be happy, Lo. I will take care of her. Ani naman ni Blake na puno ng pag-asa. You think too highly of yourself, Blake. Kung ako na lolo mo, hindi alam kung kaya kita mapatawad. What more do you think of a mother who lost her child? Samantha have already loved you enough. Ani naman ni Don Julio, in a very serious tone with disgust shown on his face for every word he said. Natigilan si Blake sa pahayag na iyon. Siya ay natakot. Natatakot ang bawat salita ng kanyang lolo ay totoo. Paano kapag totoo lahat yon? Paano kung hindi na siya kayang mahalin pa ni Samantha? Paano kung galit ng mamayani sa puso niya? Mapapatawad pa kaya niya ako? Oh God, please let her find it in her heart to forgive me the last time para maayos kong lahat. Ani ng isip ni Blake who has never felt this scared before. Naputol ang lahat ng pag-isip ni Blake nang may tumawag sa cellphone niya. It's his private investigator. What do you need? Tanong ni Blake nang sagutin nito ang telepono. Sir, I have good news. Nakakuha na ako ng copy ng manifest. Nasend ko na sa email nyo. Ani naman ang investigador. Natigilan si Blake sandali pero pakiramdam niya, wala na siyang excitement na makita ang dokumentong iyon. Sige, salamat. Ani Blake at ibinaba ng telepono. I guess it's time to let you go. I cannot find you anymore. I need my wife. Ani naman ni Blake sa sarili na maibaba ng telepono. Kaagad din namang nawala sa isip niya dahil nag-aalala pa rin siya para sa asawa. Everyone are lost in their own thoughts habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Carlo looked at Blake with so much anger. Don Julio looked at him with disappointment while Beatrice looked at him with so much regret. How about Samantha? Will she look at him with so much hate in her eyes? Parang sisintensyahan si Blake habang hinihintay ang doktor. Makalipas pang isang oras, lumabas na rin ito. How is she? Tanong naman agad ni Carlo. Kamusta si Samantha? Ayos na ba siya? Tanong naman ni Don Julio. How's my wife? Nagmamadali ring tanong ni Blake. All of them are up on their feet at halos nag-uunahan sa pagtatanong kung kumusta na si Samantha. Isa-isa lang. Samantha is safe now. Ligtas na siya. Ani naman ng doktor. Thank God. Wika ni Don Julio. Dok, ang baby ko. Tila takot at tanong ni Blake. Sorry, Mr. Alarcon. Sinubukan pa rin namin siya iligtas pero we're also losing Samantha in the process. Ani naman ng doktor. Kusang tumulo mga luha ni Blake sa narinig. His grandfather did not even bother to console him. He just looked into his eyes as if blaming him for what happened to his great-grandson. Umigkas na lang biglang kamay niya pasuntok sa batong dingding ng ospital. The pain on his fist is nothing compared to what he's feeling right at the moment, knowing he lost his child that he wasn't even able to take care of. Pwede na ba naming makita si Samantha? Tanong naman ni Don Julio sa doktor. In a bit, Don Julio, ililipat na siya sa private room pero kailangan niya magpahinga. Mahina pa ang katawan niya. Also, may mga nakita akong pasa sa katawan niya, napapagaling pa lang. Isa rin yun sa dahilan kung bakit mahina ang katawan niya. Hindi pwedeng biglain ng pasyente. Paliwanag naman ng doktor. Don't worry, Doc. We just want to see her. And thank you for saving Samantha. Ani naman ni Don Julio. You're very much welcome, Don Julio. Malalampasan na rin niya to. She is still young and very beautiful. She just needs someone to be there for her. Ani naman ng doktor. Thank you, Doc. Pero kamusta na po yung best friend niya na nagbigay ng dugo? Tanong naman ni Carlo. Okay na rin siya, medyo nanghihina pa nga lang. Marami kasing dugo yung nasali niya kay Samantha but she just wants us to go on. Ani naman ng doktor. Maraming salamat sa tulong, Doc. Ani naman ni Don Julio. Wala yon, but this time, pakiingatan siyang mabuti. Sige, mauna na ako sa inyo. Ani naman ng doktor bago tuluyang umalis. Binalingan ni Don Julio ang apo bago ito umalis para puntahan si Samantha. You don't know what you lost, Blake. Ani naman ni Don Julio bago ito talikuran. Nagpapahinga na si Samantha sa private room niya ng mga oras na yun nang pumasok si Blake sa kwarto nito. She slowly opened her eyes looking around to check where is she. Then she saw Carlo. Ang Carlo na laging nasa tabi niya sa mga oras na dapat asawang kasama niya.
After a few seconds, realization hit on her way why she is in the hospital. Carlo? My baby. My baby is okay, right? Tarantang talong naman ni Samantha, but Carlo can't just give any answer, not knowing what to say. Carlo, sagutin mo ako. Ang baby ko, ayos lang siya, diba? Talong ni Samantha na tumataas ng boses. Tinignan niya ang mga tao sa loob ng kwarto pero hindi masalubong ng mga ito ang tingin niya at nag-iiwasan ang tingin. Damn it! Someone answer me right now or I'm gonna get off this bed and find out myself. Galit nang sabi ni Samantha. Sorry Samantha, wala nang baby natin. Ano naman ni Blake na siyang sumagot dito. You're lying! Sinungaling ka! Hindi patay ang baby ko! Ano naman ni Samantha na nagwawala na, kaya niyakap to ni Blake pero tinulak lang siya ni Samantha. Don't touch me! Buhay ang anak ko! Siya na lang ang meron ako, hindi niya ako iiwan! Galit na sigaw ni Samantha habang umiiyak at di matanggap ang sinabi ng asawa. Samantha, calm down. Makakasama sa iyo yan. Ano naman ni Don Julio na awang-awa kay Samantha dahil pati ito'y naluluha na rin. Lolo Julio, tell me. Diba hindi naman patay ang anak ko? Please tell me na nagsisinungaling siya. Umiiyak na sad ni Samantha na nagmamakaawang sabihin na matanda na walang katotohanan na sinabi ni Blake. Sorry Samantha. Ani Don Julio sa kaniya kap Samantha. Wala nang baby. Hindi niya kinaya nangyaring aksidente. Dagdag pa na matanda habang yakap-yakap si Samantha. Nakatingin lang si Blake dahil ibang-ibang Samantha na to. She never cursed pero sa ngayon kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Nakatingin lang si Blake dahil ibang-ibang Samantha na to. She never cursed pero sa ngayon kitang-kitang galit sa mga mata nito. Aksidente? Hindi aksidente nangyari. You killed my baby. You killed my baby. You killed my baby. Sigaw ni Samantha sabay ng pagkawala niya sa bisig ni Don Julio at binalingan si Blake. Hindi makagalaw si Blake sa kanitatayan sa narinig na nagwawalang si Samantha. Ibinabato ni Samantha ang lahat ng mahawakan niya patungo kay Blake. Nang tamaan to ng remote sa dibdib, doon lang ito tilang tauhan. Samantha, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I didn't mean to. Hindi ko alam na buntis ka. Ano naman ni Blake na nagpapaliwanag sa asawa. Sorry? Ibalik mo sa akin ang baby ko, hayop ka. Paano mo malalaman? Sa tingin mo if you're busy whoring out with my sister? Mga hayop kayo. Hurting is not really enough for you. Pati ang anak ko, pinatay mo. Ganyan ba ang ganti mo sa akin for imprisoning you in a marriage that you despise, ha? Sigaw na naman ng Samantha na walang tigil sa pag-iyak. No, Samantha. Hindi ko sinasadya nangyari. Ano naman ni Blake? Hindi sinasadya? Lahat ng kahiyupang ginawa mo sa akin. Hindi mo rin ba sinasadya yun? Sinasaktan mo ko, di ba? Sa bagay, anong aasahan ko sa'yo? You can't be a father. Pinagpasamantalan mo lang naman ako, di ba? So the child means nothing to you. Kaya wag mong sabihin sa akin na hindi mo sinasadya. Sigaw pa rin ni Samantha na lalabas ang lahat ng galit. Samantha, calm down. I may have thought I hate you pero nabulag lang ako ng nakaraan. Hindi ko gustong mawala ng anak. That child is my own flesh and blood for God's sake. So please don't tell me na ginusto kong mawala siya. Ani naman ni Blake pero kitang-kita niyang galit sa mga mata ni Carlo at ng lolo niya sa mga sinabi ni Samantha. Drown yourself in the past for now. For all I care. Sana hindi kita niligtas. Kung alam ko lang na ikaw ang papatay sa anak ko, sana hinayaan na lang kitang mamatay. Sana hindi ganito kasakit. Sana ikaw na lang namatay. Sana ikaw na lang. I only have my child left pero pati siya kinuha mo sa akin. Ani naman ni Samantha galit na galit pa rin. Samantha, what do you mean? Kausapin mo naman ako ng maayos. Ani naman ni Blake. Buhay ng anak kong kinuha dahil minahal kita. I never want to see you again. You're nothing but a selfish asshole. Mamamatay tao ka. Sigaw pa ni Samantha. Samantha, makinig ka muna sa akin. Ani pa ni Blake na nagsusumama sa asawa. Why should I? You yourself never did. Matigas sa sabi ni Samantha. Samantha, handa akong pagbayaran habang buhay ang kasalanan ko sa'yo. Just let me be beside to make it up for it. Plus, I never want to see you again, Blake. I just hate so much. Right now, it's killing me. Matigas sa sabi ni Samantha. Sa mga narinig, hindi makapagsalita agad si Blake. Narinig niya sa asawa na tinawag niya ito sa pangalang Blake. It was always Lucas, but never Blake. Hurt crossed his handsome face. Don Julio, on the other hand, was shocked with all the revelation he heard. It's evident all over his face that he is so mad at the moment. Samantha, please talk to me. Let's start over. I will make everything right. Pagsusumama pa ni Blake. Get out, Blake. Matigas sa sabi ni Samantha. Blake, just get the hell out of here. Sigaw naman ni Don Julio who is so furious right now. No, please, Samantha, please. Ani Blake. I said get out. Get out of here. Get the hell out of my life. Ubod lakas sa sigaw ni Samantha. Magsasalita pa sana ulit si Blake pero tinulak na siya ni Carlo. You heard her, Blake. Out. Ani Carlo tinulak na palabas ang kaibigan.
Hanggang sa paglabas ito'y naririnig pa ni Samantha ang pagtawag dito sa pangalan niya. Samantha! Please, Samantha! Samantha! Sigaw naman ni Blake habang pinagtutulungan palakabas ni Carlo. All she can do right now is to cry, mourning for her dead child and for her heart, which cannot take any more pain. Mariing nakapikit ang mata ni Samantha habang patuloy sa pag-iyak, habang nakakoy mga kamay at kitang-kita mo ang sakit sa itsura nito. Ano na ang mangyayari sa relasyon ni Samantha at Blake bilang mag-asawa ngayong suktulan ng galit ni Samantha kay Blake? Anong gagawin ni Blake ngayong alam na niya na si Samantha at ang babaeng hinahanap niya ay iisa? Magawa pa kaya niyang makuha ang kapatawaran ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.